Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia. Lapit sa hari natin, purihin luwal hatin, biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sasalay hangoin. Alleluia, alleluia. Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dologin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia. Diyos na maaawain, angheles sa kay taasan, nagpupurit, purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia. Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, at ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon,
Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang bayan, sa makatidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang sanktuaryo. Purihin natin Siya sa langit ng Kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa Kanyang marilag na kadakilaan. At purihin ng lahat ng bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Patuloy po nating sambahin, luwalhatiin, papurihan at pailanglangan ng bunga ng ating mga labi ang ating Panginoong Hesukristo. Una nating awitin ang bilang 42 sa atin pong mga himnaryo. Pasalamat ang siyang hinahanap, ihandog ng lahat, ito lang ang tanging maibabayad sa kanyang paglingap, pasalamat, wag lilimutin, hinango ka sa dilim, ano mang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin sa iglesia nang ikaw ay tawagin na ligtas sa dilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O Ama'y kukupin, pasalamat, huwag lilimutin, hinango kasadilim, anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin, walang maigaganti sa Diyos Ama liban sa awitan, pasalamatan natin, papurihan hanggang sa libingan, pasalamat, wag lilimutin, hinango kasadilim, namang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sunod po nating aawitin ang bilang 189
sa atin pong mga imnaryo. O kay tagal na inintay, nananabik kaming lahat upang ika'y parangalan at purihin naming lahat. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus na maparang dusa lungkot. O halina at maglingkod. O tayo na't papurihan, kalimutan, kalubayan, sama-sama na handugan, matalarang kalangitan. O kay sarap ang maglingkod, lalo kapiling si Jesus na paparang dusa lungkot. O halina at maglingkod, magpatuloy sa pagdulog sa tanging Diyos nating moog. Pagtitipoy isaloob, ang kaloob ay ihandog. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus na paparam dusa't lungkot. O halina at maglingkod. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Huling awit, mga kapatid, unang estropa at koro po lamang ng numero 78 sa ating imnaryo. At pagkatapos po, ititiklop natin ang ating tuhod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Panginoon naming sumasalangit, ang bayan mo ngayo'y nakatipon, nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay naming nalalasap. Nagpupuri na
nagliligtas. Pinupuri ka ng buhay. Dakila ka, amang liyag. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, nasakbibi ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Wala pong sawa kaming mga mag-aanak. Kasama namin sa Espiritu ang aming mga minamahal sa buhay, ang lahat ng aming mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Gayon din po ang napakaraming mga lalaki at mga babae na sa mga nakalipas na mga taon kinatok mo ang kanilang mga puso sa pamamagitan po ng karunungang pinalago mo sa huling araw upang sa kanilang tahanan ay mapakinggan nila ang iyong banal na ebanghelyo. Amang Diyos, wala pong sawa, nagpailang lang kami sa iyo ng bunga ng aming mga labi. Bagaman ang aming mga tinig hindi po marilag sa pandinig ng aming mga kapwa-tao, ngunit ikaw ay Diyos na hindi kumikilala ng sinuman, nanggaling sa kaibuturan ng aming mga puso. Ipinailang lang namin, inihandog namin sa iyong banal na harapan. Sinasampalatayanan namin, Ama, pinakinggan mo, tinanggap mo. Isiniulat mo sa aklat ng aming mga gawa bilang mga mumunting gawang kabanalan. Amen. Nakapagpailang lang kami sa iyo ng isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama naming Diyos, tanggapin mo sa aming mga paniniklohod. Sa pangalan mong Kristo Jesus, ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Ikaw na buhay na Diyos ni Abraham, ikaw na Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, na ikaw rin po ang naawa at nahabag. Tinawag mo ang aming mga minamahal na ama at ina. Inilagay mo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At hindi lamang sila, Panginoon, kundi kami na kanilang mga anak, kanilang mga manugang, mga apo, at mga minamahal nila sa buhay. Sama-sama kami, Panginoon. Patuloy kami at walang sawang naglilingkod sa iyo. Tanggapin mo ang aming mga tao sa puso't walang katapusang mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Aba. Isang taong singkad, pinalipas mong muli sa buhay naming mga mag-aanak. Isang taong singkad na bagaman, maraming pinasapitan ka ng sari-saring mga pagsubok, kahapisan, kahirapan, kalumbayan, at maraming mga tao ang binawian mo ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa aming angkan, sa aming mga mag-aanak, maging sa aming mga mahal sa buhay. At sinasampalatayanan namin maging ang aming mga kaibigan at maging ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa iyong banal na iglesia. Kung papaanong iningatan mo po kami sa malayong dakong ito ng Los Angeles,
sa loob ng 1 taong singkad na nagdaan, gayon din ang ipinaranas sa kanilang lahat. Pinatnubayan sila, pinakain, dinamtan, pinagaling, pinalakas. Pinasapit mo rin po sa araw na ito. Amang Banal, maraming salamat sa iyo. Sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama naming Diyos, nalalaman mo po kung papaanong nabuhay ang bawat isa sa amin sa 1 taon na nagdaan. Panginoon, nalalaman mong wala kaming anumang kapangyarihan upang masawata ang lahat ng tawag ng kadiliman at ang lahat ng tukso na naglipana sa aming mga kapaligiran. Mga hamak at mga abang tao kami, Ama, maawat mahabag ka, na kung kami patuloy pa rin nagkukulang at hindi pa rin kami makaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, sa panibagong taong ito, Ama Diyos, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin, upang hindi mo po kami turuan, alang-alang sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus. Ama Banal, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama Banal, sa araw na ito, tanggapin mo ang aming mga pagpupuri, ang aming mga paglulhati, at ang aming mga pakiusap at mga pananalangin, na sana po kami po ay muling makatahak sa panibagong lakarin ng aming mga hiram na buhay sa taong 2017. Ama Banal, liwanagin mo po sa amin ang landas na aming daraanan. Ilayo mo po sana kaming lahat sa kadiliman. Huwag mo sana kaming ipagkaloob sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay ng hostisya, at sa lahat po ng nangakaumang nakapanganiban. Sa araw-araw po, tutulungan mo kaming makasumpong ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Amen. At ang marami na po sa aming patuloy ng tumatanda, nanghihina at nalalaman naming malapit na kaming matulog sa aming mga libingan. Pangunahin na nga po ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, at ang marami pa sa iyong mga anak, ang aming mga kaibigan at mga kapatiran, na ang kanilang pangalay hindi na po nasasambitlan ng iyong hamak na lingkod. Ngunit nakikilala mo po silang lahat sa panibagong taong ito ng 2017. Gayon din ang kanilang mga anak, mga manugang, mga apo at kanilang sariling sangbahayan. Ipinapanalangin po namin, patuloy mo nawa kaming lahat, palakasin, pagalingin, dagdagan pa ng marami pang mga araw. Amen. Malipos kami ng kapayapaan. Patuloy kaming makapaglingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan, ng aming buong puso, buong isip at ng aming buong buhay, kung baga maaari, hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw nitong sanglibutan. Amang Banal, tulungan mo sana ang iyong hamak na alipad, na sa umagang ito'y kakasangkapanin mo po, upang magbukas ng iyong banal na ebanghelyo. Bigyan mo sana siya ng matatag, matibay na pananampalataya. Dagdagan mo po sana ang kanyang kaunawaan. Tulungan mo po sanang siya'y makapagsalita, makapangaral, nang naaayon lamang sa iyong banal na kalooban kung papaano sa langit. Ito po ang mapakinggan naming lahat. Amang Banal, at ito ang aming maisakabuhayan. Ito po ang magsilbing ilawan ng aming mga buhay sa panibagong taong ito ng 2017. Amang Banal, ang lahat ng ito, idinadalangin namin, ipinapakiusap, sinasampalataya na naming ibabasbas mo po sa amin sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Sa umaga pong ito, niloob ng Diyos
na tayo po ay muling makarinig ng kanyang mga banal na salita na napasulat po sa mga banal na kasulatan. Sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ito po ang pinakabayan ng Diyos sa huling araw. Hindi po ito matanggap ng maraming mga tao. Halos lahat ng tao sa sanglibutan ayaw nilang tanggapin na iisa po lamang ang iglesia na ililigtas ng Panginoong Diyos. Ang kanya po lamang katawan, iglesia, katawan ng Diyos. Ang nagtayo ng katawan ng Diyos, natural, yung kanyang sarili, yung Diyos. At ang pagtatayo ng kanyang katawan, hindi po ito libre. Mayroon pong kabayaran. Sa aklat ng mga gawa, sa Kapitulo 20, versikulo 28, nang si San Pablo po magpatawag mula sa Efeso sa lahat ng matatanda sa iglesia sapagkat siya'y maglalakbay, huling-huling paglalakbay niya, nang nasa Efeso siya, sa Mileto, pinagsabihan niya ang mga matatanda sa iglesia, pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Sa Bibliang English, feed the church of God. Sapagkat yung Panginoon, yung Kristo, yun ang Diyos. Kaya nga, katawan ng Diyos eh. Pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, na which He purchased with His own blood. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Ito po ang aming panuntunan. Ito po ang aming ibinabalita. Ito po ang aming itinuturo sa lahat ng tao. At sa pamamagitan nga ng internet, ng siyensya, information technology, kami, na isang hamak, na sangbahayan, wala kaming salapi, wala kaming kapilya, wala kaming karangalan, sa aming mga kaibigan, itinakwil na kami, pati aming mga kamag-anakan. Nakapangangaral po ang inyong mga hamak na alipin, libre, walang bayad, sa pamamagitan po ng internet, na kung ito ay inyo lamang pakikinggan sa inyong mga computer, maliliwanagan ang mata ng inyong puso. There is only one church that our Lord Jesus established in the city of Jerusalem of Judea in the year 32. And this is what He have instructed His original apostles to spread, firstly in the country of Israel. And when they have found already and baptized the lost sheep of Israel, which is according to Apocalypse or Revelation chapter 7, and the verse is 444,000, 14 and the verse is 1, they received the name of our Lord and the name of God, which is Church of God in Christ Jesus. Kaya nga po sa Apokalipsis pinatunayan
nang matagpuan ang mga nawawalang tupa sa bahay ng Diyos, sila po ay natatakan. Apokalipsis 14:1. Ang itinatak sa kanila, pangalan ng anak at pangalan ng ama sa makatwid iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At nang matapos na po ang mga paghahanap sa nawawalan tupa ng Israel, nabinyaga na sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus 144,000, humigit kumulang anyo 34. Ang isang lalaki na ang pangalan ay Saulo, na isang panatikong nangingili ng araw ng Sabado. Para sa kanya, wala nang ibang relihiyon kung hindi ang relihiyon ng mga Hudyo. Pinaghuhuli niya ang mga iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem. At ang una nga po na sinang-ayunan niya na pukulin hanggang sa mamatay, pinirmahan niya ang mandamento ng pag-aresto kay Esteban, isa sa mga unang matanda sa iglesia. Pinirmahan niya, kung baga sa panahon ngayon, meron siyang pahintulot. Patayin si Esteban. At ang wika nga sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 8, versikulo 1, ng araw na yon nangyari ang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At kung sino yung lalaki niya na kumalaban, pumatay, nagpakulong, nagpabilanggo sa mga iglesia ng Diyos, alam natin kung sino. Ito po ang lalaki na ang pangalan ngayon ay Pablo, sapagkat ang ibig sabihin ng pangalang Pablo, light to the Gentile nations. At kung bakit kinakailangan bigyan ng pagpapahalaga, kung baga maaari ng lahat ng mga tao, ang pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayon sa mga propeta na katulad ni Isaias 43:7, kung bubuksan po ninyo ang bawat tinatawag sa aking pangalan at sa aking nilikha, ito ang aking kaluwalhatian. Kaya yan po ang aming pagpapahalaga sa pangalang Diyos at Kristo Jesus. Ang Diyos mismo ay nagsabi, ang bawat tinatawag niya sa pangalan niya, ano ba ang pangalan ng Panginoon? 5:27 ng Amos, sinabi ng Panginoon, aking papapasukin sila sa dako paroon ng Damasco, sa pagkaalipin, sabi ng Panginoon, na ang pangalan ay D-I-O-S, Diyos. Bawat tinatawag sa aking pangalan, tinatawag sa kanyang pangalan. Ano ang pangalan ng Panginoon? D-I-O-S, Diyos. Ito ang aking kaluwalhatian, ang tinatawag sa pangalang Diyos. At yung ginawa, bakit gumawa ng pangalan? Nagkatawan tao. Nakuha na ninyo kung ano ang pagkakaugnay ng pagkakatawan tao na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo sa pangalang Diyos. Ang Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, at yung Kristo Jesus, kaluwalhatian ng Diyos nang siya'y magkatawan tao, sapagkat niliwanag ng Panginoon, 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Yung Kristo, yun din ang Diyos. Tunay bang ang Panginoong Jesucristo ginawa ng Diyos? Ito ay kanyang kaluwalhatian. Kung bubuksan ninyo ang aklat ng mga gawa, 2:36, pakatalastasin nga ninyo na mga Israelita
pakatalastasin nga ng bansa ng Israel na ginawa ng Diyos. Sinong ginawa ng Diyos? Na Panginoon. Sino? Itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Ang kalwalhatian ng Diyos, yung kanyang pagiging Diyos, at nang magkatawan tao siya, yung Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang kalwalhatian. Kaya nga huwag kayong magtataka, huwag kayong matataranta, huwag ninyong guguluhin ang inyong puso, ang inyong isip, ang inyong mga pangunawa. Iisa lang ang ililigtas ng Panginoong Hesus sa kanyang ikalawang pagparito. Ililigtas ng Panginoon sa impyerno, yun lamang kanyang kalwalhatian. Alin? Yung tinawag niya sa pangalan Diyos at sa kanyang pangalang Kristo Jesus. Pag ito'y hindi ninyo tinanggap, hindi kayo makapagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Filipos Kapitulo 2, versikulo 10. Upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit. Ano ba nasa langit? Ay ang Diyos nasa langit. Ang mga anghel nasa langit daw. Ang buwan, ang araw, ang bituin. At kung merong tinatawag na iba pang nilalang sa langit, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod na may tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, tayong mga tao, mga kapatid, at ng nasa ilalim ng lupa, ilalim ng dagat, ilalim ng tubig, lahat ng may tuhod, luluhod kay Kristo Jesus. Bakit? Iisa ang Diyos na kinakailangan luwalhatiin, sambahin at paglingkuran. Ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan, aklat ng Exodus Kapitulo 20, versikulo 1, sa 2 tapyas na bato, ang unang utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Isa lang ang Diyos. At yung Diyos na yon, yun na ang Panginoong Jesucristo. Alam ba ninyo ang malaking kasalanan ninyong nakikinig? Kapag hindi ninyo sinampalatayanan, kapag hindi kayo kumilala, kapag hindi ninyo tinanggap na siya rin ang Diyos na nagkatawang tao lamang, aklat na Apostol Juan Kapitulo 8, versikulo 24 at 27, I say therefore unto you, sa Bibliang pinanggalingan ng Tagalog, I say therefore unto you, King James Version, you shall die in your sins if you believe not that I am He. 8:27, you shall die in your sin. They understood not that Jesus spake to them of the Father. Na kung liliwanagin, kung hindi kayo kikilala sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na yung Diyos siya rin ang Kristo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. At alin ang kamatayan na pagtatapunan sa inyo? Ang ikalawang kamatayan. Bakit? Apokalipsis Kapitulo 8, versikulo 21, sa mga hindi mananampalataya. If you will not have faith that Jesus is God, you shall be thrown into the second or eternal death in hell. Hindi kami nangangaral para maawa kayo sa amin, bigyan ninyo kami ng mga tulong, bigyan ninyo kami ng abuloy para pagkatapos makita ninyo kami, kamukha ng mga obispo ng mga iglesia diyan, may mga helicopter, may mga jet plane, masarap ang kinakain, ang lalaki ng bahay, maimpluwensya sa gobyerno. Hindi po namin kailangan ang lahat ng mga bagay na yan. Ang lahat ng mga bagay na yan, pinag-iisip ng mga taong sanglibutan.
Kaya yung mga obispo na yan, sa tuwing magsasalita yan, ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Abuloy. Puro abuloy ang ituturo sa inyo ng mga relihiyon na yan. Kung kukunin mo naman ang tinuturo sa 13:16 ng Hebreo sa Ingles, alam po ninyo, ang salitang Tagalog, hindi pa po tayo wika nga sakdal. Maraming mga salitang banyaga na hindi po mailipat sa Tagalog na pareho ang kahulugan. At kung pareho man, dinaragdagan ng mga mangangaral para manakawan kayo. Mga kapatid, kung kukunin ninyo sa Hebreo 13:16, buksan ninyo. Sa araw at oras na ito ang King James Version ninyo, but to do good. Putulin mo na. Ngunit sa paggawa ng mabuti. Ano ba ang mabuti? Romanos 7:12. Sa Tagalog, kunin ninyo. Napakaliwanag doon. Ang utos banal. Ang utos banal. Ang utos matuwid at mabuti. To do good. Ang paggawa ng mabuti. Ang utos ng Diyos, yun ang gagawin natin. Ibigin natin siya, buong puso, buong lakas, buong buhay. Ibigin natin ang ating kapwa kung paanong iniibig natin ang ating sarili. Sa dalawang utos na ito, kasama na ang 2 tapyas na bato at ang mga kautusan ni Moses at ng iba pang mga propeta. Lahat ng mabubuti na nila. To do good and to communicate. Ayan. Yung communicate, ang ginawa ng mapagsamantala at ng mga obispo ng mga relihiyon daw, na mga magnanakaw, huwag kayong magagalit sa akin, dinediretso ko na kayo. Talaga pong napakasama ng panahon Sa Romanos 3:10, walang matuwid, walang taong magsasabi sa inyo ng katotohanan. Wala, kahit isa. Lahat ng tao sinungaling, lahat ng obispo, lahat ng papa sa Roma, lahat ng kardinal, lahat ng mangangaral. Puro sinungaling. To do good and to communicate. Communicate means talk, means spread the word. To do good and to communicate. Ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag, magtuturo, magsasalita. Halimbawa, kami, dito, sa Amerika, sa Iglesia ng Diyos, kami, gumagastos ba kami? Para makarating lang sa inyo ang salita ng Diyos? Hindi! Libre! Napakaliwanag po, hindi naman ipinagbabawal ang pag-aabuloy. Magbigay ang bawat isa. 2 Korinto 9:7 ang wika ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Talaga naman kailangan ng pera. May nakita ba kayong organisasyon na hindi nangailangan ng pera? Yun nga Boy Scout Saan kukuha ng pera yan kung walang nagko-contribute sa mga Boy Scout? Wala naman trabaho yung mga Boy Scout. Hindi pa mga kapatid? Yung mga Boy Scout. Kailangan ang tinatawag na financial support for everything sa lahat ng bagay. Kailangan sa pangangaral ng Ebanghelyo ang pera. Pero hindi po naman yung pamamaraan na ginagawa ng maraming relihiyon. Ang nangyayari naman ay sapilitan Katulad na nga po lamang ng tinatawag na ikapo. Tithing was given by God to Israelite nation or people. Yung ikapo, yun ay utos ng Diyos sa bansa ng Israel. Nang ibigay na ang tinatawag na lupain na binubukala ng pulot at ng gata. At nang ito ay hati-hatian na sa 12 angka ng Israel, mga kapatid at mga magulang, itong mga Levita na inihalal ng Diyos sa pamamagitan ni Moses upang mamahala ng paglilingkod sa Kanya, hindi po nakamana ng lupa para sakahin. Ang ikabubuhay nila, ang tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos at ang pamamahala ng paghahandog ng mga handog na susunugin sa tabernakulo ng Diyos. At para magkaroon sila ng tinatawag na pakinabang sa paglilingkod sa Diyos, yung 11
na binigyan ng lupain. Ang kikitain yung 10% sweldo sa mga Levita. Pero wala na po yan. Tinapos na po ng Panginoon Diyos yan. Nang ang Panginoon Diyos ay nagalit na sa kanyang bansa ng Israel, sapagkat ng panahon ng mga paghahari, na nilimot nila ang tunay na Diyos. Humingi sila ng isang hari. Alam natin kung sino unang hari ng Israel, si Saul. Mga kapatid, hinalinhan ni David, ni Solomon, ng mga anak ni Solomon, hanggang ang nagdali-haliling hari, nilimot na ang Diyos. Ayaw nang dumyo sa Diyos, gumawa na sila ng panahon ni Propeta Jeremias. Kapitulo 7, versikulo 12 hanggang 19, basahin ninyo, kayo na nasa bahay. Nagalit na ang Diyos, pinutol na niya. Ayoko na. Ang wika niya kay Jeremias, huwag mong ipapanalangin sa akin. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ng Israel sa mga lansangan ng Huda at ng Jerusalem? Ang mga babae naghahanda ng kanyang ihahandog at ang mga ama namumulot ng mga kahoy upang gawing pangparikit. Ang mga anak namumulot at naghahanda sila ng pangluto para kanilang ihandog sa reyna ng langit. Nagalit ang Diyos sa kanyang bansa. Pinutol ang kanyang ugnayan sa Israel. Ibinigay sila sa mga kaaway. Ibinigay sila sa kamay ni Nabucodonosor. Napakinggan na natin yan. Na kung saan ibinigay sila sa loob ng 70 taon, the 70 years Babylonian captivity. Pinahirapan sila doon. Nagalit ang Diyos sa kanila. Yan nga ang sinabi ni Propeta Amos 5:27, aking papapasukin kayo pagdako ng Damasco sa pagkaalipin doon sa Babylonia, sa kamay ni Nabucodonosor, 70 years. You will be in captivity, mga kapatid at mga magulang, pero ang Diyos na pag-ibig, ang Diyos na maawain, naaalaala pa rin niya ang ipinangako niya kay Abraham, na hindi niya pababayaan ang kanyang mga midi. Mga kapatid, na kanya pa rin lilingapin at hahanap ng paraan upang mailayo ang kanyang mga anak sa tiyak na kamatayan sa impyerno nang dahil sa pagsamba sa mga larawan. Habang sila nga po ay naroon sa Babylonia, kinatok ng Diyos ang wika ng Diyos sa pamamagitan ng Isaiah 46:11. Tatawag ako ng ibong mandaragit mula sa malayong silanganan. Mga kapatid at mga magulang, yung ibong mandaragit na yan, si Haring Sirong Dakila na taga Media Persia, kinatok ang puso't isip ni Haring Cyrus the Great. At sa pamamagitan ng mga pangitayin at mga panaginip, kinausap ng Diyos si Ciro, pakawalan mo ang aking bayan, tulungan mong makabalik sa Israel, tulutan mong sila'y makapagtayong muli ng aking bahay dalanginan. Alam ninyo, yung bahay dalanginan na tinutukoy na winasak ni Nabucodonosor, yun ang ipinanukala ni David. Na ang nakapagpatuloy ay walang iba kung hindi yung kanyang anak na si Solomon. Sapagkat ayaw ng Diyos ang magtayo ng bahay dalanginan niya na ang kamay na puno ng kamay ng mga kaaway. Hindi ikaw, David, ang iyong anak na si Solomon. Ito ang makapagtatayo at nang maitayo na nga, ito namang mga hari, lumiko ng landas, nagalit ang Diyos, ibinigay sila sa pagka-alipin kay Nabucodonosor. Pero bago natapos ang 70 taon sa pagkaalipin, itinayo nga ang lalaking Sirong Dakila. Ibinalik ni Siro ang kaayusan. Nagpadala siya ng mga inhinyero, ng mga kalpintero upang maitayo ang bayan ng Diyos. At pinauwi niya ang mga Israelita sa kanilang tunay na kalalagyan. Yan po ang kasaysayan. Ngunit ang Diyos nga ay magdamdam laban sa kanyang bansa ng Israel nang sabihin na kay Jeremias, huwag mong ipanalangin, hindi kita pakikinggan, sumasamba sa larawan eh. Ang ibig lang sabihin nito, ang pinakapunong dahilan kung bakit itinatakwil ng Diyos ang mga anak,
yung kanyang mga tupa kapag hindi na kumikilala sa kanya at naglilingkod na sa mga larawan. Ito naman kapanahonan natin, halos lahat ng reliyon may larawan, may ginto, may pilak, may kung ano-anong mga Diyos-Diyosan. At mga magulang at anyo ng pati mga anyo ng mga hayop sinasamba, pinaglilingkuran. Yan ang iginagalit ng Diyos at ito ang dahilan kung bakit ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sumisigaw sa buong mundo. Malakias 3:7, manumbalik na kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo. Umalis na kayo kay Birhen Maria, umalis na kayo kay Pedro, umalis na kayo sa mga papa sa Roma, umalis na kayo. Sa pag-ibig sa salapi, sa lahat ng kalayawan, manumbalik kayo sa akin, manunumbalik ako sa inyo. Mga magulang at mga kapatid, paano pinatutunayan? Nasa huling araw, yung ikapu wala na yan. 1:13 ng Isayas, huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang handog sa akin. Ang wika ng Diyos. Huwag na rin kayong magdaos ng Sabat. Pati ang mga anibersaryo, mga bagong buwan, yung mga piyesta ninyo, ayoko na, sawa na ako. Nang tawagin na si Apostol Pablo at maitayo na ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa labas ng bansa ng Israel, sa 2 Korinto 9:7, ang kabilin-bilinan ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Wala na po yung tithing. Kung wala kang ibibigay, halimbawa, iglesia ka ng Diyos kay Kristo Jesus, wala kang trabaho. O lalo na yung mga kapatid sa Pilipinas, parati na lamang dinadalaw ng malalakas na bagyo, nadadamay. Dahil sa galit ng Diyos sa mga Katoliko, pati yung mga matuwid na anak ng Diyos, napipinsala ang kanilang kabuhayan, nadadamay sila sa galit ng Diyos. Dahil yung mga kapitbahay nila, puro Katoliko, puro Protestante, puro may mga larawan, puro may Diyos-Diyosan. Kaya pati yung mga anak ng Diyos, napaparamay sa kahirapan, pero hindi sila pababayaan. Halimbawa, yun nga, napakahirap na iglesia ng Diyos. Wala namang hanap buhay. Kung wala kayong ibibigay, huwag kayong magbigay. Ang ibig lang sabihin, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya. Kung wala akong ibibigay, wala akong pera, wala akong trabaho, ano ibibigay ko? Ayon sa ipinasya. Alam ba, ipinasya ng isang kapatid na walang pera, walang kabuhayan. Buksan ninyo ang aklat ng Unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 22, kung hindi ako nagkakamali. Nagtataglay baga ang Diyos ng malaking kaligayahan o kasiyahan sa mga susunugin na mga taba ng mga hayop? Ang wika ni Propeta Samuel, naririto, ang pakikinig, ang pagdinig, at ang pagtupad, ang pagsunod sa napakinggan, higit na mainam kaysa mga handog na susunugin. Kung mahirap ako, wala akong iaabuloy, makikinig na lang ako sa pagsamba, susundin ko yung salita ng Diyos, masarap na samyo sa kanyang harapan. Ganyan po rito sa amin sa Iglesia ng Diyos. At napakaliwanag naman ang sinabi ng Panginoon sa amin ng mga mangangaral. Bakit sinasabi namin na mga mangangaral? Bakit? Unang Tesalonica 2:14, kayo mga kapatid, kami na nasa Iglesia ng Diyos, ang wika ni Apostol Paulo, nagsisitulad saan? Sa Iglesia ng Diyos na nasa Judea, kay Kristo Jesus. Sino-sino ba ang nasa Iglesia ng Diyos na tinutularan namin? Naglagay ang Diyos ng ilan sa Iglesia, unang Korinto 12:28. Una-una yung mga apostol. Ikalawa yung mga propeta, ikatlo mga guro. Kunin na lang natin yung tatlong yon. Kami sa huling araw, tumutulad kami. Kanino? Sa mga nasa Iglesia ng Diyos. Sa mga mangangaral. Sa mga hinirang tinawag, inilagay para mangaral ng Ebanghelyo. Tumutulad kami. Ano ba tinutularan namin? Nang tawagin ang 12. Mateo 10:1. Pedro, Andres, Santiago, Juan, Bartolome, halika kayo. Tinuruan sila ng Panginoon, pinatnubayan, at pagkatapos, isinusugo ko kayo sa bansa ng Israel. Huwag kayong lalabas ng Israel. Nung unang tawagin sila,
Huwag kayong lalabas ng Israel. Hanapin muna ninyo ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Huwag kayong magdala ng 2 tsinelas o 2 sapatos. Huwag kayong magdala ng inyong tinatawag na damit. Huwag kayong magdala ng pilak, ng ginto, ng tanso. O wag, ang ibig sabihin, sa pangangaral ninyo, huwag kayong magdala ng pera. Ni ng supot ng pagkain. Bakit? Ang manggagawa, karapat dapat sa kanyang kaupahan. Anong ibig sabihin nito? Isipin mo, maglalakad ka lang ba? Siyempre, kahit paano, sasakay ka ng kartela nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Meron ng mga kabayo nun. Babayad ka para dalhin ka sa bayan-bayan para mga... Pero sinabi ng Panginoon ang manggagawa, karapat dapat sa kanyang kaupahan. At ito'y naalaala ng 12 nang sabihin sa kanila ng Panginoon. Ang isang napakagandang katotohanan, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong kakainin. Huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong iinumin. Huwag ninyong isipin, mga kapatid at mga magulang, kung paano kayo mabubuhay. Hanapin ninyo ang kaharian. Merong kaharian ng Diyos dito sa lupa. At kung kayo ay naririto na, ang lahat ng bagay, idaragdag na lamang sa inyo. Ganyan po kami sa huling araw. Hindi namin inaasahan ang materyang kayamanan, pagkain, inumin. Hindi. Pinatunayan sa amin ng Diyos kung papaano nung araw, nung panahon ng 12 apostol. Sa huling araw na ito, wala pong pagbabago ang Diyos. Wala pong ginutom sa amin. Maging ng panahon ng aming ama at ina, araw at gabi, nangangaral sila ng Ebanghelyo. Kami na kanilang mga anak, mga manugang, mga apo, walang sa amin ay nagpalimos ng tinapay. At ito po ang dahilan, mga kapatid, sa huling araw na ito, kung bakit kami po'y nagdaraos ng mga pagpapasalamat sa Kanya. Aming ipinaabot ang aming mga tao sa pusong pagpapasalamat. Kami na nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung papaanong ng kapanahunan ng bansa ng Israel, na ito ang kaharian ng Diyos. At ng panahong natin sa mga huling araw na ito na po ang tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayon sa aklat ng mga Galacia, Kapitulo 3, versikulo 24 hanggang 29, ang bawat nabautismohan kay Kristo, ibinibihis na ang Panginoong Hesus Kristo. Wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng Inchik, wala ng Pilipino. At kung kayo'y kay Kristo, pakinig tayo mabuti, ang kaugnayan namin sa Israel sa huling araw na ito. Kung kayo'y kay Kristo, sino ba na kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kayo nga ang binhi ni Abraham, kayo nga ang mga tagapagmana ayon sa pangako. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Sa araw at oras na ito, inaanyayahan namin ang lahat ng nakikinig. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Kanya. At kung bakit kinakailangan ang tao magpapasalamat sa Diyos, lalo na nga kung dumarating, pinasasapit sa panibagong buhay, panibagong taon. Buksan ninyo ang aklat ng Kronika, unang Kronika 29:10 hanggang 11. Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. At sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel, na aking Ama, magpakailan-kailanman. O Panginoon, iyo ang kadakilan, iyo ang kapangyarihan, iyo ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat ng nasa langit na nasa lupa, iyo ang kaharian, O Panginoon, ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Sa huling araw na ito, ang Iglesia ng Diyos, ang Israel, sa Espiritu, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoong Jesucristo, ikaw na aming Diyos na nagkatawang tao, na nagtayo ng iyong iglesia para sa amin sa huling araw, na siya mong katawan. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinasapit mo kami sa panibagong taong ito.
Pinakain mo kami, binuksan mo ang magagandang pintuan ng kapalaran sa amin hanggang sa aming mga mahal sa buhay. Sa isang taong singkad, bagaman marami ang iyong binawian, marami ang napahamak, marami ang sinapit sa mga iba't ibang kabagabagan, salamat sa iyo, Ama. Pinananatili mo kami sa iyong banal na katawan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dakila ka, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ito nawa ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Ay aawit ng isang maiklit, may spiritong awitin, 118, unang estropa at koro. Pangungunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Prospero. Paghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Pagparito ni Jesus, Angeles na sa palibot, nagpupuri, naglilingkod, awitong na kalulugod sa Iglesia'y nakadaan, ganting palay ibibigay ang nagtapat at nagbanal ang buhay niya walang hanggan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin, Amang banal, Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, amen. ang lumikha ng lahat ng mga bagay, ang buhay na Diyos na nananatiling buhay, magpakailan-kailan paman. Amen. Muli po kaming nagtitiklop ng aming mga tuhod. Hindi po namin maalaman kung paano namin paaabot sa iyo ang amin pong tao-sa-pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo, Ma. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng mga bagay, ang dakila at tunay na pananampalatayang minarapat mo pong mapa sa iyong tunay na mga lingkod. Amen. Dakilang Diyos, salamat po. At muli ng 2017 taon ng aming mga buhay, muli po kaming pinasasapit mo po na puspos kami ng kapayapaan, puspos kami ng kalakasan, matiwasay kami sa aming mga pamumuhay, at tunay dakilang Diyos, ni minsay hindi mo pinagkulangan ang iyong mga lingkod. Amen. Dakilang Diyos, higit sa lahat, patuloy mong dinidilig ng iyong mga wagas at tunay at banal na mga salita na naggagaling sa iyo, ang aming mga puso at ang aming mga kaluluwa. Amen. At sa kadahilan ng ito, dakilang Diyos, tunay, damang-dama po namin ang iyong mga kabutihan sa amin. Damang-dama namin ang iyong higit sa lahat mga pagpapala, ang iyong mga pag-iingat, at higit sa lahat, ang patuloy na pagpapalakas ng aming dakilang pananampalataya sa iyo. Ang aming pong samot daing, patuloy mo po sana kaming pupuspusin ng iyong banal na espiritu. Payagan mong ikaw ang patuloy na maghari sa aming mga buhay. At sa taong itong muli mong pinagkakaloob sa lahat ng iyong mga hinirang, Amang Diyos, isa pa rin ang aming dalangin sa iyo. Kung dumarating sa amin ang maraming mga kapighatian, kung dumarating sa amin ang maraming mga kabagabagan at suliranin ng aming mga buhay, muli kaming nagtitiklop ng aming mga tuhod.
Itinutuon namin ang aming paningin, ang aming damdamin, ang aming espiritu sa iyo. Kami ay napahabag sa iyo. Amang Diyos, huwag na huwag mo po sana kaming kalilimutan. Amen. Kundi bagkos, dakilang Diyos, lagi mong hahawakan ang aming mga kamay. Lagi mong palalakasin ang aming mga lupang katawan. At higit sa lahat, patuloy mong patitibayin pa ang aming dakilang pananampalataya sa iyo. Amen. Dakilang Diyos, sa taong ito'y hindi namin maaaring malimutang idalangin din sa iyo ang aming mga minamahal sa buhay. Higit sa lahat, dakilang Diyos, naroon at nakatuon ang aming dalangin sa iyo. Nanawa amang Diyos kung paanong kami na iyong mga lingkod ay iyong kinahabagan. Iisa pa rin ang aming dalangin at ito ang aming nadarama at ito ang aming nakikita sa aming mga minamahal sa buhay. Unti-unti, dakilang Diyos, naalalaman naming nakikilala nilang lubos, naalalaman nilang ikaw ang tunay at buhay na Diyos, na sila man, dakilang Diyos, ay sumasampalatayang ikaw rin ay nararapat na kami sama-samang sambahin ka po namin sa Espiritu nga po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Kaya naman, dakilang Diyos, sa kanilang pananampalataya, patuloy mong patibayin, patuloy mong palakasin at liwanaging lubos ang iyong dakilang mga pagpapala at pamamatnubay sa kanila. Hayaan mong makintad sa kanilang kaisipan ang iyong mga mahalaga at gintong mga utos at mga aral upang kung magkagayon kasama namin silang makita mong nabubuhay higit at higit sa lahat nang naaayon nga po sa iyong kabanal-banadang mga kalooban. At sa amin po namang pamamahayag ng iyong mga banal na salita. Dakilang Diyos, marami rin kaming mga kaibigan na nakikinig sa iyo. Amang Diyos, nasa sa iyo ang mga kapangyarihan. Idinadalangin din namin sila. Hindi lamang ang kanilang pang-araw-araw na buhay, hindi lamang ang kanilang mga kabuhayan, kundi naway kanilang matikman, kanilang madama ang kapayapaang nagmumula sa iyo. At higit sa lahat, lubusan nilang mapagnawang ikaw nga po ang tunay na Diyos na nararapat sambahin sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Amang banal, ito ang aming samot dalangin sa iyo. Kalakip ng lahat ng mga kasangkap ng iyong banal na katawan. Nalalaman namin ang lahat ng nasa sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Saan man sila naroroon, sama-sama kaming iyong pagpapalain at bibindisyonan. Iingatan sa taong itong muli mong ipinagkakalob sa amin. At higit sa lahat, ikaw pa rin ang mangunguna, magpapala, ang lubusang magdadala sa amin hanggang doon po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito, dakilang Diyos, lubusan po naming sinasampalatayanan na ito po ay aming tatanggapin, kalakip ang ipong mga pagpapalang basbas at bendisyon, ang pakikipisa ng ipong banal na Espiritu, at ang iyong walang hanggang kapayapaan sa loob at labas ng amin pong mga tahanan. Ang lahat po ng ito'y magalang po naming idinadalangin sa pamagitan po ng marangal, malinis at dakilang pangalan ng aming tagapagligtas, ang Panginoon pong Diyos, Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap.
nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay at lakas, dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami pinaliklod sa iyong harapan at kami po nakinig pong mga ginitong mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nawa ito po yung magamit po niyo ang kapangasuaan, makatugunin po, Panginoon, sa lahat ng mga tanong na kailangan. Higit sa lahat ng masana po, mga salaping limot kasangkapan, sa paghasik na iyong mga aral sa ibabaw na sanlibutan. Amin lang pong sasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag niyo kami kasawaan at sa susunod linggo namin buhay, makita po kayo naglilingkod at umakit pa po ng mga may kasiglahan. Laki po ng mga aming mga panalangin, ng mga lalangin talagod niyo po sa amin upang maghatid na niyo po mga banal na mga aral. Panginoon, bibigyan niyo po sila makatalinuhan at mga kalakasan mula po sa iyong kaitaasan. Muli, Panginoon, sa hapon ito magkakalaki magkapatid. Ang iba po sa amin tutungo sa kaligwang mga tahanan, iba na may tutungo sa kaligwang maghanap buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng aming patutunguhan na ligtas lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, marami kami makahirama, dapat kami maasa na mga ito idadadag mo sa amin. Kaya po, ang lahat mga bagay, maghanap po namin nihiling. Sa dakilabanan, Jesus namin, Diyos, sa dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikibisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Sa araw na ito, unang pagsamba sa taong kasalukuyan 2017. Kanya nawang ipagpala at ibendisyon sa ating mga magkakapatid, sa ating mga mag-aanak. Una na nga sa ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng mga kaibigan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nangangalat sa buong sanglibutan, sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw sa taong ito ng 2017, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahilingan, si Jesus ang pag-asa at timbulan.
Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hihiwalay ang kamay ni Jesus aalala.